Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Somebody worship the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Blessed be the name of God. Hallelujah. 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 Oh, yes. Hallelujah. Hallelujah. We worship the Lord. Hallelujah. We adore the Lord. Hallelujah. Hallelujah. It's the highest form of worship. You inhabit the presence of His people, I know. You inhabit the presence of His people, I know. Tingnan na lahat sa pagpupuri, sa pangalan ng Samba. Hallelujah. 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 Blessed be the name of God. Blessed be the name of God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Dala po tayo sa prayer request. Meron pong prayer request dito. Complete healing arthritis. Ano ito? Palyaing imbisyon sa high blood. Requisite ng provincia sa Rodario. Si Sister Liz, imbisyon sa high blood. Mayroon pong requisite ito na siya po ay magkaroon ng kagalingan. Si Liz, imbisyon. Mayroon pong request dyan, ating nabigyan na lang. Wala na po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Our topic today is the power of tongue, the power of declaration. Death and life is in the power of the tongue. At sabi naman ng kasulatan, so tayo manalangin po mga kapatid. Mapagpala ang kapangyarihan sa lahat. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Bless niyo po, Panginoon. Hallelujah, magsamba sa iyo. Ang maglingkod sa iyo, Panginoon. Sawayin mo, Panginoon, ang mga balakid. Sawayin mo ang mga nakmal. Sawayin mo ang alinlangan. Sawayin mo ang karamdaman po, Panginoon. I declare, hallelujah, life. I declare healing and deliverance. Oh, hallelujah, with the power of the Holy Ghost. There is power of the spoken word. There is power, hallelujah, declaration of our lips of our tongue in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, I pray this for your efficient for my hand, blood, and let your power, let your healing, let your deliverance, and by your stripes, oh God, we are healed. Sa iyong mga sugat, sa iyong mga latay, nagsigaling ang sino mang sumampalataya sa iyo. Nagsigaling ang nananampalataya sa iyo. Nagsigaling, hallelujah, tiwala sa iyo. Nagsigaling, I know, Lord, hallelujah, malapit sa iyo. Oh God, in Jesus' name, in Jesus' name, sapagat ikaw nagsabi ang lahat ng mapagal, lahat ng bigyan ng lupa, ay lalapit sa iyo, Ama, at bibigyan mo po ng kapahingahan, bibigyan mo po ng agalingan, bibigyan mo po, hallelujah, oh God, ang pangailangan po, Panginoon, oh God, Almighty God, Heavenly Father, we worship you, Lord, hallelujah, adore you, Lord, ikaw nabigay ng kapayapan ng ligtasan bayan mo Israel, ganun rin sa bawat bansa na lumalapit sa iyo, ang bansa Pilipinas, mahal mo, ang hallelujah, mga anak mo, mahal mo po, Panginoon, na lumalapit sa iyo, tumutulog sa iyo, hallelujah, araw at gabi, lalo ng araw, pagsamba, Panginoon, Lord, ay na araw ay kami po ay magtatrabaho mo rin sa araw para sa iyo po, Panginoon, ugal sa mga sadaling ito po, Panginoon, ikawat mo, Panginoon, ang bendisyon, let your Shekinah glory dwell upon this place, may there is God in Jesus' name, may there is God in Jesus' name, let us have in Jesus' name, let us have thank you, Jesus, so magkakahas once again to the Lord, amen, hallelujah, amen, hallelujah, 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 amen, amen, praise God, hallelujah, kamay na natin katabi sabi natin, the power of the tongue, ang kapangyarihan ng ating pong dila. Ang kapangyarihan, may kapangyarihan ang iyong dila. May kapangyarihan ang iyong mga pagsasalita. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Kaya ingatan natin ang ating mga salita, ang ating mga dila na makapagsalita ng pawang buhay, hindi po salot, hindi po kamatayan. Yan sinabi sa
Proverbs chapter 18 verse 21. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng pagsasalita o dila. Ang nagmamahal noon ay kakain sa bunga niyon. Kaya kung binamahal mo ang iyong mga salita, palagi kang nagmumura, yun ang kakainin mo, yan ang aanihin mo. Kung lagi ka nagpapasalamat sa Panginoon, yan ang aanihin mo, ang pagpapala. Lagi ka nagpupuri sa Panginoon, paanihin mo ang pagpapala. Lagi ka nagpupuri sa Panginoon, lagi mo matanggap ang pagpapala. Kung lagi ka hallelujah, nabibigay sa kalulatian sa Panginoon, nagpapala. There is power of the tongue. This is power of the Word of God. It is Word of God. Believe it and you will receive it. Amen and amen. Hallelujah. Paniniwalaan mo ay mangyayari mo sa buhay mo. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Natin pong siguro na kapatid ay nangyara mo ka dito magsapasalamat na dito siya ngayon. Puri natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. At ang Panginoon ay patuloy po na nanawagan sa kanyang mga anak na maligtas po. Para po maligtas ay lalapit po sa Kanya. Ang malapit sa Panginoon ay siya ay bigyan na niya ng kagalingan, kahusayan, kaligtasan. Amen. Kaya atin pong tatalakayin ngayon itong dila dahil kalimitan po na ating pong binibigkas palagi sa ating mga dila, sa ating bibig. Parang very lang, parang kung hindi kasisiyahan, parang kung walang kasiyahan, puro sumpa, puro mo kahirapan, puro mo wala. Yan na anihin mo, kung ba sinabi mo, wala talaga. Mawalan ka talaga. Sabi mo walang pera, wala talaga ang pera. Sabi mo may sakit ka, pagkaroon ka na sakit. Kung sinasabi mo, hindi ka nagagaling, hindi ka, kasi yan sinabi mo eh. Dineclare mo yun. Yan ang sinasabi na salita ng Panginoon. Kaya ingatan natin ang ating mga sinasabi sa ating buhay. Sabi natin, kaya ingatan natin ang ating pinagsasalita. Alisin na natin ang mukhang bibig na hindi maganda. Alisin na natin mukhang bibig na talagang parang galit palagi ating pila. Alisin natin palagi ating mga sinasabi na, wow, parang walang pagbabago. Ang pagbabago ay nagsimula po sa dila natin na magbabago. Amen! Hallelujah! At magbabago lamang yan kapag magpapuspos ka ng Espiritu Santo. Dahil sabi mo ng Panginoon, you will receive power after that the Holy Ghost is come upon you and ye shall be my witnesses. Kaya sinabi sa Acts chapter 2, verse 4, and they are filled with the Holy Ghost and they began to speak with other tongues as the Spirit gave utterance. Sa araw ng Pentecostes, nung sila napuspos ng Espiritu Santo, sila ay nagsalita ng iba't ibang wika ang kanilang dila. Why God used the tongue to be filled with the Holy Ghost? Ang initial evidence, dahil ang dila ay dadaloy ang sumpa at magpapala, dadaloy ang kamatayan at buhay. Kaya ingatan mo ang iyong mga dila. Ingatan mo ang iyong mga salita. Ingatan mo ang mga sinasabi mo sa iyong bibig sapagkat yan dinadaluyan ng buhay man o kamatayan. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon sa pagpapala ng Panginoon. Hallelujah! Purihin mo ang Panginoon na ikaw ay binuhay niya, na ikaw binado niya, na ikaw pinagaling niya, na bawat isa sa atin pinalakas niya. Dahil sinabi mo ang kalakasan, sinabi mo ang pagpapala, sinabi mo ang buhay na walang hanggan, sinabi mo ang kaligtasan ay nasa iyong mga salita. Amen? Amen. Ayon po sa health chart, ito po, mayroon tayong spiritual side at mayroon pong physical side. Tatalakay natin ngayon ang physical side. Ang physical side, yun po ang salaman ng tao. Kaya kapag ang iyong dila ay hindi healthy, kapag ang
iyong dila ay hindi healthy, may mga palatandaan. Hello? Kapag ang iyong dila ay hindi healthy, dyan mo makikita daw. Kapag ang iyong dila ay hindi healthy, ganyan hindi healthy ang iyong katawan. Hello? Kapag ang iyong dila daw ay nagpipink, pink ang dila. Yan ang refleksyon na ikaw ay kulang po sa pag-inom ng tubig. Dehydration, overall good sa iyong health mo. Nagre-reflect sa iyong dila na kulang ka sa pag-inom ng tubig. Dahil ang tubig ay kaya kailangan inumin natin na hanggat maaari mo uminom ka ng 8 glass every day. Amen? Amen. Kapag ang iyong dila ay nagkukulay ng yelo, ay tinutukoy na mayroon kang lagnat at mayroong problema ang iyong liver o atay. Kaya pansinin mo kapag mayroon kang nagdilaw-dilaw ng iyong dila, may problema ang iyong atay. Liver. Kapag namumutla ang iyong dila, ay may problema ka sa dugo. Anemic ka. Kapag titingnan mo ang iyong dila na namumutla, ibig sabihin kulang ka sa dugo, anemic. Hindi na talaki natin mahalaga ito ngayon. Kaya, kinakailangan, pantayan mo ang iyong, titingnan mo kung ano bang sitwasyon ng iyong dila. Kapag ang iyong dila ay nagbitak-bitak, o nagka-crack, kulang ka rin sa tubig, at ang immune system mo ay hindi po gumagana. Anong immune system? Ang body organ natin ay hindi gumagana, disorder. Kaya, ang iyong dila ay nagka-crack, nagbitak-bitak, disorder ang iyong immune system. Another, kapag ang iyong dila ay walang pagbabago at wala ka ng lasa, nangangahulugan sa medical condition mo ay mayroong iba't ibang kadahilanan sa kondisyon ng iyong katawan. Kaya wala kang pangnalasa. Various medical condition, iba pong kondisyon sa buhay, sa iyong kalagayan ng iyong katawan. At mayroon rin ang dila mo na nagkaroon na ng ears of tongue. Ibig sabihin, nagbabalahibo. Ibig sabihin, ang ating pala dila, nagbabalahibo rin. Kapag nagbabalahibo na ang iyong dila, nangahulugan, mayroon pong bakterya. Mayroong bakterya. Ibig sabihin, mayroong bakterya na nananahan sa iyong dila. O kulang ka sa paglilinis. Kaya kapag tayo magsisipilyo, pati ang dila natin sisipilyohan mo. Kulang ka sa hygiene, ibig sabihin paglilinis ng iyong dila. Kaya kapag nahingan mo yung kapwa, mabaho o umuhig dahil may bakterya sa iyong dila. Kaya maaari kang maghasik ng karamdaman. At kapag ang iyong dila mayroon na microglossia, yun ang microglossia, yun ang generic na disorder at mayroong allergy ka, parang namumuti-muti at saka nagkaroon po ng pitik-pitik. Yan ang microglossia, yan ay may allergy. Ang iyong katawan may allergy sa iyong dila pati sa iyong katawan. Ngayon kapag ang iyong dila ay mayroon namumuti, kapag ang dila mo namumuti, kurang ka rin sa paglilinis sa iyong dila o kaya may infection ang iyong katawan. Kapag na-infection ang iyong katawan, yan ay namumutihin ang iyong dila. Kaya kailangan mo ng kagalingan at kagamutan. At ang dila mo kapag namumula, kapag ang dila mo ay namumula, kulang ka sa vitamina.
Kulang. Ang dila ay namumula, kulang sa vitamina. Kaya kailangan natin ang katawan natin mayroon pong vitamin. Tandaan natin, ang katawan natin it needs 81 nutrients. 81 nutrients. Kapag nagkulang po, yan ang dahilan. Nagbabago ang lasa mo sa iyong dila. At kapag ang iyong dila ay parang namabaga, yan ay nangahulugan na improper na ang iyong pag-ngata. Improper, hindi tama ang iyong pagmuya. At pagod na siguro ang iyong katawan sa pangngata. Kaya namamaga. Kaya sabi nga nila kapag kumain daw tayo, ngatain natin na yung muyain. Titignan mong kalabaw. Kapag kumuya ang tagal niya, umuya talaga. Di ba? Kaya kapag ang iyong dila ay nangitim, black tongue, nakahulugan may bakteryang fungi. May yung bakterya ng fungi niya sa iyong dila. Kaya kinakailangan mo talaga lilinisin. Kapag hindi nalinis, ibig sabihin, ang iyong katawan, kulang po sa system pag-ayos. At kung ang iyong katawan, ang iyong dila ay parang nasusunog, burning, feeling, parang sunog ang iyong dila, nangangulugan, mayroon medical side effect. Medical side effect. Yung ininom mo na mga medisina, mayroong side effect. Kaya po, parang nasusunog ang iyong dila. Kaya yan, ang side effect yan. Diyan makikita, diyan po simula po sa dila. At kapag ang dila mo ay nagda-dry, yan tayo, natutuyuan, o kaya namamaga, yun ay ibig sabihin na kulang ka rin sa pag-inom ng tubig o may allergy ka at namamaga ang iyong panglasa. Yan po ang side effect ng physical sa ating katawan. Yan ang dila. Lahat mo sa ating dila. Dila. Alam niyo natin ang dila natin? Ingatan natin. Lahat sabi mo, ingatan mo. Tingnan mo kung mayroong problema ang iyong dila. Sa physical side yan. Amen? Amen. Ngayon sa spiritual side, nandiyan ba kayo? Amen. Uli natin ang Panginoon! Hallelujah! Kaya sabi ko na wala nang kasulatan, ang tila can destroy and can give life. Ang tila mo para pumagsira sa tao o magbigay na buhay. Sabi po sa Proverbs 18 verse 21. Kaya, ang sabi po sa Matthew chapter 12 verse 24, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Mula sa ibuturan ng iyong puso, ang bibig mo, ang dila mo ay nagsasalita. Kaya kung anong nasa puso mo, kung may demon ng puso mo, ang iyong salita, demonito rin o demonita. Kaya palayasin ang demonyo yan! Palayasin ang demonita yan! Sa iyong tila, sa iyong puso, sa pangalan ng Jesus! Sabi ko, lumayas ka, demonyo sa puso ko. Amen? Hallelujah! Kaya, katotohanan ng grasya, buhay na sa iyong mga pagsasalita. Grace and truth and life is in the words of your tongue. Ang mga salita ng hindi. Kaya mayroong acronym ng tongue. Acronym. T-O-N-G-U-E. T stands for tongues hold life or death. T stands for tongues, life or death. Buhay o kamatayan. Sabi ko sa Proverbs 18 verse 51. Ang O stands for out of the abundance of the heart, the mouth speaking. Sabi po sa Matthew chapter 12 verse 34. Mula sa ibuturan ng puso mo, kaya nasasalita niya hindi na. Ang N stands for no corrupt speech. Walang kabulukan na makapagsalita. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 29. Alisin ang mga kabulukan sa iyong mga salita.
Ibig sabihin, mga panunaya o pagkatakay sa Bisaya, panlalait, pagmumulin, pagmira sa kapwa, pagchichismis, alisin na natin yan ang bukan. At sinabi po sa G stands for guard your mouth. Guard your mouth. Proverbs chapter 21 verse 15. Batayan mo ang iyong dila, ang iyong mga pagsasalita. Batayan mo ang bibig. Kung maaari, sipihan mo. Sipihan. Pwede ba sipihan mo ang bibig mo? O plastiran? Ibig sabihin, nasa atin po ang pagbibigay. Nasabi natin, nasa atin po ang pagbibigay. Kaya kwadyan mo ang iyong mga pagsasalita. Sabi mo, kwadyan mo ang iyong mga pagsasalita. Ang you use words with a grace. Sabi po sa Colossians chapter 4 verse 6, gagamit ka ng mga salitang nakakalugod. Mayroong biyaya, mayroong buhay, mayroong grasya. Use it. Yun ang pagagamit mo. Use. Nakakalugod. Kaya bago ka magsasalita, before you will speak in your tongue, think first. Isipin mo muna. Kaya sinabi sa Philippians chapter 4 verse 8, whatsoever think of these things, good report, virtue, mabuting ulan, kaaya-aya, kaibig-ibig. Yan ang isipin mo, yan ang iyong ipagsasalita. Kaya bago ka magsasalita, think first. Kaya kung minsan, hindi na mag-isip, nakapagsalita ka. Mababawi pa ba yan? Hindi mo na mababawi ang iyong salita. Damage is done. Totoo po yun. Subukan mo na pumunta ka sa tore, pagkatapos magsabog ka ng gapas o kuton. Kapag pinasabog mo na yan, Hindi mo na mahuli. huliin mo pa yun, babalik mo. Kaya, ingatan natin ang ating pagkalit natin. Dahil hindi mo na may balik. Hindi mo na may balik. Kaya ang iyong mga sinasabi, kahit ka pa, maghingi ka ng pasensya. But it is already destroyed. It is already damaged. Kaya na sinabi sa acronym ng E stands for every word will be judged. Every word will be judged. Kaya sinabi sa Matthew chapter 12 verse 39. Verse 36. By thy words we shall be justified, and by thy words we shall be condemned. Sa iyong mga pagsalita ay pakabuhin ka, pakamatuloyin ka. Sa iyong pagsalita, ikaw, bunga ka, hakatuloy ka. Kaya, kailangan natin ang ating puso ay nasa Diyos. Puspos ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Amen. Puspos ating hallelujah puso ng Espiritu ng Panginoon. Another pong the most dangerous weapon is not gun, is not knife, but it is tongue. Ang pinaka mapanganib na sandata, hindi baril, hindi kutsilyo, kundi dila. Mapanganib po ang dila natin. Lahat po. Kaya nga, ginagamit po ng Panginoon na mabuspos ang ating dila ng Espiritu Santo. Dahil ang dila, mag-spark lang yan para susunugin ang kagubatan. Susunugin ang kagubatan ng isang spark ng pagsalita. Sa pagsasalita mo, ay magsusunog ang kagubatan ng mga kongres. Kaya, one word can build and destroy. One system can heal or can destroy. The word can break. Ang iyong salita ay magsisira.
Ang one sentence can destroy. Isang salita lang at magsisira. Kaya your mouth was not created. Ang iyong dila, ang iyong bibig, ang iyong pagsasalita, hindi nila ng Panginoon upang magchichismis ka, kundi mag-witness. Dinala ng Panginoon ang dila mo, hindi maninita, kundi magsalita ng kapuri-puri sa Panginoon. Ang iyong dila ay magsasalita ang hindi pagsumpa, kundi pagpapala. Ang iyong dila ay magsalita ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan. Ang iyong dila ay magbigay ng katuruan at hindi magbigay ng kalupitan at pang-pumulitika o pang-mumulitik. Kaya, pinuulit ka, pinipilipit, binabaluktot ang mga salita na hindi naman dapat balukutin. Kaya ang iyong bibig, ang iyong dila, nilang ng Panginoon upang magsalita ng buhay. Magsalita ng buhay. Kaya sinabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, walk by faith and not by sight. Lumakad po tayo sa pananampalataya, hindi po sa paningin natin. So, at sabi, kailangan tayo magsalita na pawang katotohanan. You need to speak the truth, but nothing but the truth. Ephesians chapter 4 verse 15. At speak encouragement. Verse 7 chapter 5 verse 11. Magsalita ka ng maghikayat ng tao, hindi ipaninira. Kaya kapag may kapag nasalubong mo yung kapatid, kapag nakita mo yung kapatid, hindi kasiraan ang iyong kwentuhan, kundi magbigay na encouragement, nagbigay na pagpapalakas, pagpapalakasan ka ay hindi kasiraan, wala chismis. Yan po ang problema po sa mga Kristiyano. Yan ang problema sa mga tao. Sa lipunan, walang moral values. Walang mabuting kalagayan. Kaya, sa Proverbs chapter 12, verse 18, speak healing. Magsalita ka ng kagalingan. Huwag mo sabihin na, may sakit ako, hindi ako gagaling. Hindi ka talaga galing. Dahil sinabi mo yun. Sino may sakit yan, sabihin mo wala ka sakit. Kung may tanay yung buhay, sabihin, hindi na tanay yung buhay. Pagkaroon na, buhay na wala ka. Amen! Speak healing! Speak miracle in your mouth, in your tongue. In your words cannot build and remain silent. Ang iyong mga salita ay huwag kang salita na walang kabuluhan, kundi may kabuluhan. Huwag kang mananahimik. Kapag mananahimik ka, si Satanas ay magsasalita sa iyo. Magsalita ka ng pawang kabutihan. Magsalita ka ng kagalingan. Magsalita ka ng milagro ng Panginoon. Magsalita ka ng kahusayan sa Panginoon. Kaya in your words, you cannot less shows wisdom. Ang iyong mga salita ay hindi pagpapala. Kaya isipin mo na may karunungan, may kaalaman. Kaya ingatan natin ang ating mga dila sa pagsasalita. Speak life, speak truth, and speak with a purpose. Magsalita ka na may buhay, may salita ka ng katotohanan, magsalita ka na may kadahilanan. Ano kadahilanan? May purpose. May purpose, may objective. Objective mo, may goal ka na mapabuti ang tao. Kaya, sabihin mo sa tabi mo, ingatan natin ngayon ang ating kawasan. Sa ating kaibigan, sa ating asawa, sa ating mga anak. Malalas. Alam niyo ba, kapag hindi mo na ingatan, sa iyong anak ay nakasalita ka ng sumpa. Sa iyong asawa ay sinusumpa. Sa iyong kaibigan, managot ka sa Panginoon. Managot ka. Sabihin mo, managot ka sa Panginoon. Kailangan, baguhin natin ang ating pagsalita. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya sinabi ko sa Psalms 39 verse 1, I said, I'll take heed to my ways. Kaya sasabihin ko, ingatan ko ang aking mga daan, that I sin not upang ako hindi magkasala.
Ingatan ko ang aking dila. And I will keep my mouth with a bridle. Ingatan ko ang aking bunganga o ang aking bibig at lagyan ko ng preno. Lagyan ko ng preno. Kung ang sasakyan walang preno, mababang ka. Kung iyong dila walang preno, masisira. Kaya lalagyan mo ng preno. May bisikleta dyan, kapag walang preno, mabangka yan kasi walang preno. Kapag gano'n ang ating katawan ng preno-preno, masisira ka. Kinakailan na yung preno, ibig sabihin, may pagpipigil. While the wicked is before me, kaya kung mayroong kasamaan sa iyong puso, kailangan may preno ang iyong dila para hindi lalaganap ang kasamaan. Amen! Hallelujah! 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 Kaya sabi po, sa Psalms 19 verse 14, let the words of my mouth at ang aking mga salita sa aking bibig and the meditation of my heart, ang aking mga pagnilay-nilay sa aking puso, be acceptable in thy sight. Maging katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. O Lord, my strength and my Redeemer. Panginoon, ikaw ang aking lakas at ang aking katubusan. Dahil ang demonyo totoo. Kaya kapag ang iyong mga salita ay wala pong kapakipakinabang, may demonyo ang iyong dila. May demonyo ang iyong dila. Tingnan mo, baka may demonyo ang dila mo. Kailangan lumayas ang demonyo sa dila mo. Amen? Sabi po sa Psalms 141 verse 3, sit awas, magpantay ka, maglagay ka ng pantay sa iyong dila. O Lord, before my mouth, keep the door of my lips. Bago sa aking mga salita sa bibig, at kailangan lagyan mo ng pintuan ang aking mga labi. May pintuan. Kaya kung may pintuan, may pwede sisira ko. Okay. Alam niyo po, bakit hindi ka gusto ng Espiritu Santo? Kasi sinirado ang pintuan ng iyong bibig. Kung para mapuspos ang iyong bibig, para mapuspos sa iyong dila ng Espiritu Santo, magsasalita ng papuri sa Panginoon. Sabi niya, magsasalita ng papuri sa Panginoon. Ang puspusin ang iyong dila ng Espiritu Santo at magsasalita ka ng ibang ang wika, hindi ang demonyo na maghahari at mananahan sa dila mo. Amen? Sapagkat kung putulin sa talas ng dila mo, na magkana ng kasamaan, na pananira sa kapwa, pagkikismis sa kapwa. Kapag tayo magsimba nito, hindi chismis ang pagpupunta na dito. Ang pagpunta na dito, magpupuri sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Amen! Kaya nga sinabi ng Proverbs chapter 15 verse 4, a wholesome tongue is a tree of life. Ang mabuting dila ay kagaya ng purong kahoy ng buhay. But a perverseness therein is a breach in the spirit. Ngunit ang katigasan doon ay para pong spirito na wala pong kapakinabangan, kundi kasiraan. Dahil po, kasamaan. Kahit sinabi sa James chapter 1 verse 26, if a man among you seems to be religious, kung iniisip mo na ikaw may reliyon, kung iniisip mo na mayroon kang reliyon, hindi mo natipigil ang iyong dila, and a bridle not his tongue, hindi natipigil ang iyong dila, walang preno, but deceiving his own self, deceiving his heart. This man's religion is in vain. Ang reliyon ng tao nito ay walang saysay, walang kabuluhan. Kaya, magmula ngayon, kailangan may preno na ang iyong bibig. May preno na ang iyong dila. May preno na ang iyong dila. Kung paano ang kalabaw, may preno.
Kung paano ang mga aso para hindi makagat, nilagyan dito ng busal. Kung maaari, busalan mo muna ako para hindi na mapagsalita ng masama. Kaya nga yung mga kabayo, bago tumakbo na matuling, mayroon pong rinda, may preno rin. Kaya bago kang pumilos, paglabas mo sa tahanan, sabihin mo sa Panginoon, Lord, lagyan mo ng preno ang aking dila na magsasalita, hawak kong kaligihan. Amen! Hallelujah! Marami tayo mga pagkakamali. Kung minsan, nagsasalita natin dila sa ating tahanan ng kasamaan. Biscuit mga salot. Kung minsan sabihin natin, biscuit salot sa buhay na pating kayo para masurot kayo. Bakit gusto mo maging surot ang iyong pamilya? Kasi, yun sinasabi na nila. Sabi na sabi mo, pagpapala kayo. Sabi, pagpapala kayo mga anak. Pagpapala ka sa aking asawa ko. Pagpapala ka sa aking pamilya ko. Amen! Hallelujah! Hindi po mga surot at mga peste. Kung sabi mo, mga pagpapala kayo. Palitan natin. Amen ba? Purihan ng Panginoon! Hallelujah! Kaya sinabi po, ng Proverbs chapter 21 verse 23, whoso keepeth his mouth, keepeth his tongue, keepeth his soul from troubles. Kung iniingatan mo ang iyong bibig, iniingatan mo yung dila, iniingatan mo yung pagsalita, ang kaluluwa mo may layo sa kapahamakan, sa kaguluhan. Kaya, alam niyo po, marami na demanda na kulong dahil sa pagsasalita. Dahil sa pagsalita ng masama, magmumultas ng milyon. May magsasalita ka ng defamation, magmumulta ka. Kung hindi ka mabulta, kulungan mo. Yan sinabi naman ng kasulatan, no? Hindi ka nakabuluhan. Kaya ingatan natin ang ating mga dila. In Isaiah chapter 50 verse 4, the Lord God hath given me the tongue of the learned. Ang Panginoon Diyos ay nabigay sa akin ang dila upang aking mapag-aralan, matutunan. Kaya pag-aralan mo yung dila, magsalita ng pawang tama. Nung ako'y hindi pa naging Christian, bubukang bibig sa dila palagi mong nagmumura. Totoo yun po. Kaya mga tao na wala sa Panginoon, may demon yung dila niya. Bukang bibig ay nagmumura. May kausap siya, lumumura. Buhay pa, binumura na. Patay na, binumura pa niya. Dahil may demonyo ang dila niya. Kasi gusto na demonyo, makasik ng kamatayan, makasik ng kasamaan, makasik ng kawalang kwenta sa buhay. Yan. Ingatan natin. Kaya, that I should know how to speak of a word in the season to him that is weary. Manalaman natin kung anong ating sasalitain na mayroong tama eh hindi po kaguluhan, hindi po kalumpa, panglupay-pay. Hiwigin it morning by morning. Hiwigin it my ears to ears as the learn. Pagising mo sa umaga, ay magpupuri ka sa Panginoon, magpapasalamat ka sa Panginoon. Pagising mo sa Lord, salamat po sa kalakasan, salamat po sa kalingan, binuhay mo ako, may higit ako. Pagising mo sa umaga, wala kang ginagawa, pagpapura ka. May mga tao ngayon, pagising sa umaga, kayo, makasul kayo. May pasinisipa ako kayo. Alam mo, baguhin na natin ang nature ng ating dila. Huwag sa 20 impis ni kundi, puro pong pagpapala. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Parang pagpapala! Amen? Matutunan natin. Dahil sinabi sa Matthew chapter 12 verse 36 to 37, but I say unto you, at sinasabi ko sa inyo, that every other words that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Binigyan ko ng instruction, hindi lang niya mayroong akas. Dahil kapag hindi nabibigyan
pipigilan ng iyong dila, accountable ka sa Panginoon sa hapon. Parang dila mo parang ahas, mangagat. Hindi mo papupuri ng agat ang ahas. Hindi yan mag-alaga ng ahas. Kagati ka talaga. Akala mo, ahas lang. Pati yung dila pa, kapag hindi na pipigilan, maging ahas yan. Nalala ko kapitbahay ni Mrs. Pinaglalait siya ng kanyang kapitbahay, kaibigan niya. Nilalait siya. Alam niyo po, ang kanyang dila nagiging ahas. Sinumpa ng Panginoon. Kaya nga sabi ni San, sumpain mo, Panginoon, mangahalo ka Panginoon kung sinumpa ka sa akin. Dahil sinatulan ng Panginoon yung dila niya, naging ahas. Kaya yung mga pagkismis, ang iyong pangalaki, gusto mo maging ahas ang iyong dila, sabi mo, huwag na ako eh. Baguhin mo na ako, Panginoon. Amen. Amen! Hallelujah! 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 Amen! Dahil sinabi sa Matthew chapter 12 verse 27, by their words they shall be justified, and by their words thou shall be condemned. Sa iyong mga salita ay paging matuwidin ka ng Diyos, pagbubutiin ka ng Panginoon, pagpapalain ka ng Panginoon sa iyong mga salita, ay kukumang ka ng Panginoon, kukundinahin ka ng Panginoon, hatulan ka ng Diyos. Alam niyo po, ang lahat ng ating mga salita nung nakaraan pa, nakarecord yan. Kung tayo may mga record dito, may mga video, papalabas ng Panginoon yung ginawa mo. Hindi ka matakas. Kaya mula ngayon, ingatan natin ang ating dila. Amen. Para matatakpan ang ating mga pagkakamali. Para matatakpan ang ating mga pagkakamali. Mag-akay ka ng kaluluwa para po mapalitan ang iyong nawawalang mga kaluluwang sinira mo. Sabihin mo, mag-akay na ako ng kaluluwa. Mag-disciple ako. Mag-reproduce. Dahil ang mga nasira ko ng mga kaluluwa, Lord, papalitan ko, Panginoon. Para waligpan ang aking mga pagkakamali. Amen. Bakit ako? Kaya sinabi sa James chapter 5 verse 20, didn't win it. Souls covered sin. Kaya nga, nagtatakbit sa iyo mga kamalian mo. Kaya, anak, aking kaluluwa ay parang siya po ay tree of life. Sabi po sa Proverbs 11 verse 30, he that win his souls is like a tree of life. I mean, wise. In Matthew chapter 15 verse 18. Matthew chapter 15 verse 18 and 19. But those things which proceed out of the mouth come out from the heart, they defile the man. Di mo? Lumabas sa kanyang bunganga si Satanas. Lumabas! Sabi ni Satanas, bakit nilalas ba ako? Para maninira. Anong masira niya? Sabi sa verse 19. Out of the heart proceed even thought. Kaya masamang pag-iisip, masamang pagbibintang. Hindi lamang lumabas sa kanyang bibig, papatay. Alam niyo, ang tao, bago siya papatay, nagsalita sa patay ko niya. Kasi ang dila niya, mayroon sa taas. Adultery! Bago siya nakikiapid, sinabi niya yun. May asawa siya, nanghanap ng asawa. Fornicator. Yes. Yung mga fornicators, may nubyan na may nubyo na, makahanap ka na iba. Yes. Yan ang sinasabi ng dila niya eh. Kasi may demonyo yung dila niya, may Satanas. Mga magnanakaw, bago magnakaw yan, may plano ka ng dila. Nagpaplano yun sila. Amen. Yeah. Yung mga false witness, yung mga sinungaling, at mga manglilunang, mandarambok, magsimula sa dila niya. Nagpaplano. Yun ang mga blasphemous na bumusong. Dahil may diablo ang kanyang dila. Kailangan ipag-pray natin sa Panginoon na lumayas ang diablo sa dila mo. Kaya niya ako nangingitim. Naalala ko, nung doon kami sa San Narciso,
doon sa Quezon, San Francisco, pinag-pray namin na ngayon. Yung nabautismo na ang babae na ang kanyang suso dito, inuuod, nabubulot na. Nabubulot na dahil, alam niyo kung nangyari? Nagkikiapid siya na may asawa niya asawa. Kaya, tuloy, nabulot na ng suso. Anak pa niya ng pastor. Kaya, nagulit na tulad ng Panginoon. Kaya may demonyo pala sa puso niya. May demonyo sa puso niya, alam mo po. Sabi na kaya kayo maribaptize niya, lumabas ang demonyo. Alam niyo po, nung naribaptize, lumabas ang itim na usok sa kanyang katawan. Kasi may demonyo sa kanyang katawan. Nung lumakas ang demonyo sa kanyang katawan, gumaling siya. Ang kanyang suso na nabulok. Gumaling. Dahil sa Diyos din Luke number 1, verse 7. Sa Diyos, walang imposible! Paniwala ka! Masabihin mo, sa Diyos walang imposible! Gagaling ako! Lumayas sa demonyo sa buhay ko. Amen? Yan po. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, huwag ka na magkasala. Sabi ko sa John 5 verse 14, huwag ka na magkasala. Pag magkasala ka, babalik ang demonyo. Alam niyo po, bumalik ang demonyo. Nabulok ulit ang kanyang suso at namatay siya. Pinagaling na siya ng Panginoon. Bumalik ulit siya sa kasalanan ng pakikapit. Kapag pinatawad tayo ng Panginoon, huwag mo nang balikan ang iyong kasalanan. Purihin natin ang Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Huwag mo nang balikan ang kasalanan! Dahil babalik ang demonyo. Sabi ko sa Mateo, chapter 12, verse 23-25, sabi niya, ang demonyo umalis sa kanya, ay wala siyang tahanan. Sabi niya, babalik ako doon. Yung tao na yun na nabunagin, kung nabunagin siya na nalinis na, naman siya nabaptize, nung hindi walang Espiritu Santo, sabi niya, malinis na ang tahanan ko. Ngunit walang nakatira. Babalik ako at magdala pa ng 7 Espiritu. Kaya ang kalagayan ng isang tao naging mas masawa kaysa dati. Kaya sabihin natin, kung walang nakatira sa puso mo, kailangan si Jesus Christ ang nakatira sa puso mo. Ang Espiritu Santo ay naghahan sa buhay mo dahil nakikita ang buhay ng Espiritu, pag-ibig, pagmamahal, agalakan, kakayaman, kahingahunan, pagpipil, pagtitindi sa buhay mo. Kabutihan! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Yan ang gusto ko ng Panginoon. Dahil ang pagbabago, hindi nagsimula ko sa tatay mo. Nagsimula ko sa bawat isa sa atin. Huwag ko sa tatay ko, si tatay ko, basta kulero. Basta tatay ko, magikir, sa tatay ko, slamkir, sa tatay ko yung babae ko. Huwag ko sisihin sila. Sisihin mo sa rinay mo na magbago. Ang kasalanan ng tatay mo, huwag mo sundin yan. Kailangan baguhin mo na, hallelujah, ang iyong pagkatao. Amen, hallelujah, hallelujah. Sinabi po ng James chapter 3 verse 5, even so the tongue is a little member. Kaya ito ang ating dila maliit lamang na sangkap ng ating katawan. Ang boasted great things ng mamalaki. Kapag ikaw mayabang, para kang ang iyong dila ng mayabang. Ay, mga mayabang, nagsimula sa dila niya kasi may dila ng kayabangan. Behold, how great a matter a little either. Narito, malaking sangkap na ito ay maliit na apoy, ngunit magiging malaking sangkap na apoy. Maliit na apoy at magiging malaki na sangkap. At dahil po, lalaki na, maglikha ng sunog.
Kaya ang ating mga salita, nagasikayan, ngunit maglikha ng sunog. Kung may sunog na literal, kung may sunog na literal, yung kapitbahay, dito namin, dito sa video sa lang, noong nakarang araw lang, mamaya tayo, Bernisya tayo, nasunog 33 house. Dahil sa ano? Siguro, dahil sa dila. Dahil sinabi ko na baliw, susunodin ko kayo, susunodin ko kayo. Sinunod ko na talaga. Nagsimula sa dila. Diyan po, diyan ang nangyari. Dahil sinabi ko na baliw, masunog kayo, sinunod ko. Nakinig, ang dila, ano na tahan? Di mo, magsunog. Oh. Sa verse 6, sabi dyan, the tongue is like a fire. Ang dila natin gaya po ng apoy. A word of iniquity. Ang mundo ng puno ng kasamaan. So it's the tongue among our members. Gayon rin ang dila sa ating sangkap ng ating katawan that it defiles the whole body. Magsisira o sisirain ang iyong buong katawan. And set it on fire the curse of nature, and it is set on fire on hell. Yan ay umupo ng apoy, ang apoy ng kalikasan, at maglikha ng apoy patungo sa impyerno. Yan ang apoy ng impyerno. Kaya sabihin mo, wala namang impyerno. Ngunit ang iyong dila pala, maglikha ng apoy, naging impyerno sa buhay. Kung sinasabi mo lang impyerno, ang dila mo ay hindi mula ng impyerno. Dahil mayroong literal na apoy, mayroong spiritual na apoy. Yan, susunod. Sabi sa pagsasalita yun ay literal na suko. Ngunit ang spiritual na apoy, yung spiritual na apoy, pwede po ng kabutihan na magpagong buhay ka. Yan is spiritual na buhay na apoy. Ngunit ang masamang apoy na spiritual, nanatili ka pa sa kasamaan. Kaya gusto ko ng Panginoon, hallelujah, kontrolin natin ang apoy sa ating dila. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi po sa James chapter 3 verse 7, every kind of beast, ang bawat mga hayop, ang birds, ang serpent, ang ibon, pati ang ahas, and things in the sea, ang mga bagay na sa karagatan ay mabaamo. It is thing, and a thing of mankind. At ito'y mapaamo ng sangkatauhan. Ang lahat ng mga hayop, ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng karagatan. Ngunit ang sabi sa verse 8, but the tongue, ngunit ang dila, walang tao ang kapagpapaamo. Walang tao ang kapagpapaamo. It is unrolled evil, full of deadly poison. Ang dila para natin wala pong kapagpapaamo. Puno po ng lason. Ito na yung karantula. Kapag nakagat ka ng karantula, patay ng bata. Kaya ang dila natin, kapag hindi natin putol, kapag nagasiklod, maglikha ng lason, patay ka talaga. May kasabihan, one word is enough, two is too much, three is poisonous, but can kill a person. Kaya, ang iyong mga salita, tingnan mo. Ang isa'y tama na, dalawa sobra na, tatlo ay laso na. Kaya mayroon sinasabi na, isa! Dalawa! Tatlo! May tama ka talaga! Kaya kinakailangan natin, ingatan natin ang ating mga pagsalita. Amen! Hallelujah! 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 Kaya ano gawin natin? Pray! And never give up. Manalangin po tayo at huwag kayong huminto. Lord, baguhin mo ang aking mga dila. Baguhin mo ang aking mga salita. Baguhin mo ang aking bibig. Kontrolin mo lang yan ko ng preno. Kaya sabi ng Panginoon, mabuti pang manalangin kaysa magre-reklamo ng buhay.
Pinagpakita tayo lahat. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mayroon kang pananagutan, kaibigan. May mga salita ka na karaan na hindi mo na ibalik. Pagsisihan mo na kaibigan. Hindi mo na balik ang mga panalangin mo. Hindi mo na ibalik ang mga pagmumura mo. Hindi mo na ibalik ang paninira mo sa kapwa mo. Kaya yung pagsisihan mo, Lord, baguhin mo ang aking mga salita. Baguhin mo ang aking nilalang. Yan mo ng freedom mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Baguhin mo ang aking mga salita, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga salita na walang kabuluhan. Amen. Hallelujah. Kaya po, marami po tayong kamalian ang ating nilalang. Ilulog natin sa tayo mo lumapit sa Panginoon. Lord, baguhin mo, Panginoon, ang aming mga panalita. Baguhin mo, Panginoon, ang aming bibig. Ang aming mga hallelujah dila na bawang magsalita, na kapuri-puri, hallelujah, katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Pagsisihan mo, dahil kapag hindi mo na bago ang iyong mga salita yung bibig, kumana ka sa Panginoon, you shall be accountable sa iyong God. Sa ating mga anak, pagising mo sa umaga, nagmumura mo yung anak, pagising mo sa umaga, sabihin mo, mga wala kayong kwenta kayo. Kaya gusto mo, sabihin mo, may pakinabang kayo mga anak, may pakinabang ka asawa ko, maging kasama ka sa buhay ko. Amen. Hallelujah, kandi kapatid. Kailangan natin, hallelujah, dulog natin sa Panginoon para po may tuwid, para po, hallelujah, may preno. Mapuspos po tayo ng Espiritu Santo ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, kapag sila'y napuspos sa Espiritu Santo, hallelujah, mayroong initial evidence, they will speak with other tongues as the Spirit give utterance. Ang ating mga dila ay magsasalita ng ibang salita. Ang ating mga dila ay magsasalita ng ibang wika. Kaya bakit ginawa ng Panginoon? Dahil wala pong mga pagpaamo. Ang tatay mo hindi makapagpaamo. Ang pera mo hindi makapagpaamo. Ang pagkain hindi makapagpaamo. Ang vitamin hindi makapagpaamo. Kahit mang sinong tao, walang makapagpaamo sa dila. Diyos lamang. Sabihin mo sa Panginoon, ikaw lang ang Diyos ang magbabago sa aking dila. Ang mga hayop ay mapapaamo. Ang aas, ang ibon, ang elepante. Lahat sila napaamo. Kahit man ang aas, kahit man buhaya napapaamo. Ngunit ang dila mo, hindi mo kaya mapapaamo. Hindi mo mapapaamo, kaibigan. Kapatid, ang dila mo. Ang Diyos lamang ang magbabago sa dila. Kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo Espiritu Santo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah! Baguhin mo ang aming mga salita. Baguhin mo ang aming mga salita. Bawang pagmumuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sakiyaya Sanya. Ang aming mga anak, ang aming asawa, ang aming kapitbahay, ang aming mga kaibigan, baguhin ang aming mga salita, ang aming katrabaho, ang aming kaklase, ang aming mga kasamahan mo, Panginoon, baguhin nila ang kanilang mga pagsalita, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, huwag mo sabihin na wala kang mga pagkamali sa iyong mga salita. Mula kang ngayon, mula kang isinilang na magkaroon ka ng malay, marami kang mga pagkamali sa iyong mga pagsisinungaling, sa iyong mga pagnanakaw, sa iyong paglalait, sa iyong kapwa, sa iyong pagsalita na hindi ka gumaling sa magulang mo, sa professor mo, sa teacher mo, sa pastor mo, sa iyong kapwa. Marami kang kasalita na hindi mo na maibalik. Na hindi mo na maibalik. Kailangan mo halal pagsisiyan sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Let us pray, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baguhin mo sila, Panginoon. Baguhin mo sila po, Panginoon, Lord. Baguhin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Let the fire of the Holy Ghost
the fire of the Holy Ghost, Lord, hallelujah. Puspusin mo, Panginoon, bawat isa ng iyong Espiritu Santo, in Jesus' name. Fill me the Holy Ghost and fire. Hallelujah, fill me the Holy Ghost and fire our tongue, Panginoon. Fill the Holy Ghost and fire our tongue. Fill the Holy Ghost and fire our tongue, Jesus, sa Kalabalaya Santa. Hallelujah, fill me the Holy Ghost and fire, that our tongues will speak, hallelujah, goodness and mercy. Hallelujah, truth and life, hallelujah, in your tongue, yes, sa Kalabalaya Santa. In Jesus' name, Lord. Gamitin po, Panginoon, Lord, ang alarinig, Panginoon, goodness and mercy, hallelujah. Let the Holy Ghost and fire, hallelujah. And His tongue, Panginoon, Jesus' name, Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Let the Holy Ghost and fire, and hallelujah, in their tongue, in His tongue, Panginoon, Lord. In Jesus' name, Lord, hallelujah, Lord, sa Brother Julino, Panginoon, fill the Holy Ghost. Fill me the Holy Ghost. Fill me the Holy Ghost at fire and hallelujah, His tongue po, Panginoon Lord. Para siya maging mag-aral po kayong salita. Dahil araw siya magpapasok po, Panginoon Lord. Kasi binago mo na ang kanyang dila. Binago mo na ang kanyang dila, kanyang puso pa yung maghari. Ayaw Espiritu Santo po, Panginoon, Jesus' name. Lord, hallelujah, dalahan ko po, Panginoon. Sa river po, Panginoon. Gano'n po, Panginoon, Jesus' name. Fill me the Holy Ghost. Help us to fill the Holy Ghost and fire in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah, 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 hallelujah. Ang lahat ay ito, Panginoon, fill the Holy Ghost. Hallelujah! Alisin ang demonyos pa niyang dila. Maghari ang Espiritu Santo Diyas sa Kalabalaya Santa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. Let the fire of the Holy Ghost. Hallelujah, let the fire of the Holy Ghost in Jesus' name. Lord, hallelujah, the fire of the Holy Ghost, hallelujah. Inherit ako pa in Jesus' name. Let the fire of the Holy Ghost, hallelujah, ito dami, Panginoon. Salamat binagaling gusto ng mga Panginoon, Lord. Hallelujah, maapoy ang dila sa kanyang Panginoon, Lord. Puso ang buhay, Spirit of love, joy, peace, mercy, truth, and life po, Panginoon, Diyos sa Kalabalaya Santa. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name, by the fire of the Holy Ghost, by the fire of the Holy Ghost, by the fire of the Holy Ghost, hallelujah, fire of the Holy Ghost, by the fire of the Holy Ghost, in Jesus' name, hallelujah, Lord, let the fire of the Holy Ghost enter that, Panginoon, Lord, hallelujah. Kaya rin po, Panginoon, Lord, Panginoon, Lord, hallelujah, Pastor Rosario, let the fire of the Holy Ghost, Panginoon, Lord, complete healing, deliverance, hallelujah. Kaya rin po, Panginoon, complete healing, deliverance, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, brother, Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, 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 pray, paligid, Panginoon, Lord. Lord, alay ko po, Panginoon, Lord, hallelujah, si brother po, Panginoon, Sherla, Panginoon, Lord. Hallelujah, baguhin mo ang kanyang mga panglasa ng kanyang dila po, Panginoon, Lord. Hallelujah, na mapuspos na yung Espiritu Santo, let the fire of the Holy Ghost, hallelujah, stop, Panginoon. Yes, sa Kalabalaya Santa, hallelujah. In Jesus' name, Lord, hallelujah. Fire of the Holy Ghost, kirin mo kayo nung Panginoon. Hallelujah, panglasa na po, Panginoon, the fire of the Holy Ghost. Hallelujah, in Jesus' name. In the name of Jesus, kirin mo kayo nung Panginoon, let the fire of the Holy Ghost, hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, let the fire of the Holy Ghost. Let the fire of the Holy Ghost, hallelujah, the fire of the Holy Ghost, Panginoon, Lord. Let the fire of the Holy Ghost, Panginoon, Lord. In Jesus' name, let the fire of the Holy Ghost. Hallelujah! Hallelujah! The fire of the Holy Ghost! Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Narito ngayon sa hallelujah po kayo po singer ng kapatid, Panginoon, Lord. Magkamatalo sa po, Panginoon, sa mark kayo na rin sa kayo. Yung isa na accident. Finish your well, Panginoon. Na marinig niya yung insight, Panginoon. Na mabago na ang mga salita niya. Makakapuri-puri, Panginoon. Let the fire of the Holy Ghost. Let the glory of God, hallelujah. Let the fruit of the Holy Spirit and stop, Panginoon, love, joy, peace, mercy, and fruit of Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Love, joy, hallelujah, and mercy of Panginoon. Love, joy, hallelujah, goodness, hallelujah, temperance, hallelujah. In Jesus' name. Ganun po, Panginoon, Lord, hallelujah. Hallelujah, kasi po, Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, the Holy Ghost. Hallelujah, step, Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah, step, Panginoon, Lord. Let the fire of the Holy Ghost. Let the fire of the Holy Ghost on mga po, Panginoon, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Kasi na demonyo ang iwan, Jesus' name. Ganun po, Panginoon, naging mga sunurin ang po, Jesus' name. Kasi demonyo. In Jesus' name.
Hallelujah, hallelujah, Lord. Service sa Panginoon. Let the fire of the Holy Ghost upon your tongue, Panginoon. Hallelujah. The fruit of the Spirit, Panginoon. Nine fruit of the Spirit, love, joy, peace. Hallelujah. Sa Greek, goodness, victory, temperance, in Jesus' name. We're going to do that, Panginoon. Let the fruit of the Spirit, Panginoon, love, joy. Hallelujah. Goodness and mercy, faith, Panginoon, temperance. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. The fire of the Holy Ghost. Hallelujah. Mapos kanyang ilang Panginoon. Love, joy, peace, and mercy, and growth in the Spirit, temperance, in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah, joy, peace, mercy, and growth in Jesus' name. Nagkakaroon po kayo ng kay Marisa, Panginoon Lord. Nagkakaroon po kayo ng kadalata, Panginoon Lord. Hallelujah. Hallelujah, Israel, Panginoon Lord. Hallelujah, Panginoon Jesus' name. Amen, hallelujah, amen, 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 amen. Praise the Lord, hallelujah. Lord, hallelujah. Share po, Panginoon Lord. Hallelujah, hallelujah. Ito, mga, hallelujah, mga po, Panginoon Lord. Praise God, hallelujah, Jesus' name. Hallelujah, Lord, hallelujah. Si Kapre pa ng anak, Panginoon. Anamanti, Panginoon. Let the fire of the Holy Ghost upon his son, in Jesus' name. In Jesus' name, baguhin mo sila, Panginoon Lord. Sige siya po, Panginoon Lord. Yung mga bata may baguhin mo, in Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Let the fire of the Holy Ghost, si brother, Panginoon, reveal, Panginoon, ninyo, Panginoon. Let the fire of the Holy Ghost. Hallelujah, po, the Spirit, Panginoon, love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Let the fire of the Holy Ghost. Let the fire of the Holy Ghost, yes, let the Panginoon, salamat po, Panginoon. Let you use it. Let the fire of the Holy Ghost, use it, let the fire of the Holy Ghost. Itong mga bisita po, Panginoon, baguhin mo, Panginoon, Lord. Alsiman, demonyo man, Panginoon, ikuluan. Maghari ka sa kanyang puso. Maghari ka sa kanyang isipan. Maghari ka sa kanyang dila, Panginoon. Napawang buwan, Espiritu, maghari sa kanyang love, joy, peace, Panginoon, Lord. Hallelujah, Panginoon, Lord. Love, joy, hallelujah, Jesus, goodness, faith, meekness, and temperance, hallelujah. But in the name of Jesus, in the name of Jesus, build with the Holy Ghost and fire. Hallelujah, Lord, stand by my Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, every request mo, Panginoon, sa Luis Soldario, build with the Holy Ghost, saya malaya, sakala malaya, sakala. Build with the Holy Ghost, siya sakala. Build with the Holy Ghost and fire, hallelujah. Earth in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, this is the Panginoon, Lord, hallelujah, Panginoon, Sani. Build with the Holy Ghost and fire, Panginoon, Lord. Hallelujah, build with the Holy Ghost and fire, ito mga Panginoon, Lord, hallelujah, numita, Panginoon, love, joy, peace, mercy, and growth, hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, goodness, faith, meekness, and temperance, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, po sa Panginoon. Build with the Holy Ghost and fire. Let hallelujah, po the Spirit of fire, Panginoon, love, joy, peace, mercy, and growth, Panginoon, Lord. Temperance, goodness, and mercy, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, goodness, and mercy, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Ito, Panginoon, step Panginoon ito. Hallelujah, hallelujah, step pa, Panginoon. Let the fruit of the Spirit abide here, Panginoon. Hallelujah, love, joy, hallelujah, peace, hallelujah. Goodness, Panginoon, and faith, mercy, Panginoon, Lord, and growth in Christ, and gentleness, hallelujah, in Jesus' name. May Jesus, gamitin mo ang kanyang dila. Na mangalan mo sa likha. Magsalita ng kabutihan sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, sa kanyang kapitbahay, hallelujah, sa kanyang mga kapatid, Panginoon. Kaya balaya sa, build the Lord sa fire. In Jesus' name. In Jesus'